Magandang gabi sa bawat isa. Muli, night devotion po tayo. At ngayon ay dito na tayo sa verse 11 ng awit ni Solomon chapter 3. At ito po yung last verse ng chapter 3 ng awit ni Solomon. At yun, umpisa na po natin. Mga dilag nitong Zion, masdan nyo si Haring Solomon nagputong ng korona niya ay ang kanyang inang mahal. Sa oras ng pagdiriwang, sa oras ng kanyang kasal. So, yun. Ang nakita ko pong aral dito at ang aking pong natutunan ay yung pong relasyon na merong basbas ng magulang. Ibig sabihin, yung may patnubay po ng magulang, yung may blessing po ng magulang ng bawat isa. Halimbawa, ako po, nagkaroon po ako ng girlfriend noon. Ngayon, yung pong girlfriend ko, ay natutuwa po yung aking magulang sa kanya. Dahil syempre, mabait po. Tapos, yun. Isa siyang musician sa church nila. Kaya siguro dahil doon, kaya tuntua si mama. At yun, natutuwa siya dahil mabuting tao yung naging girlfriend ko noon. At yun, isang bagay po yun na biyaya or blessing. At yun, nagiging pagpapala po yung relasyon nyo. Kung meron ka pong girlfriend na boto po yung magulang mo doon sa taong minamahal mo, doon sa girlfriend mo, kumbaga, nagiging pagpapala yung relasyon nyo doon sa iyong mga magulang. At sana po naunawaan nyo po yung gusto ko pong sabihin patungkol po dito. At yun ang isa sa pinakamahalaga sa magkarelasyon bago pumasok sa pag-aasawa. Yun po ang aking pagkakaintindi po dito. Natutuwa po yung pong hari, yung pong ina ng hari, yung ina ni Solomon sa kanya. Dahil yung kanya pong anak ay kakasal na dun po sa taong nakalaan para po dun sa kanyang anak. Yun. Yun po yung bagay na nakita ko po dito. At isa pong mahalaga yun bilang kabataan na gustong mag-asawa or yun, nagde-desire na magkaroon ng asawa. Tawag doon? Nagde-desire mag-asawa, gustong bumuo ng pamilya. Mahalaga na mayroong basbas ng magulang, patnubay ng magulang, at yun, dapat ay laging nag-church. Ang relasyon na may pananampalataya ay mas lalong tumatatag habang tumatagal. Yun pa po yung isang bagay na aking nakita dito. Yun. Pag ikaw ay nasa tamang tao na, lahat ng tao na nasa paligid mo, lahat yun ay matutuwa sa iyo at bukod doon, magiging pagpapala kayo sa kanilang lahat. Meron akong naalalang verse dito sa verse 11 ng awit ni Solomon. At ito yun. Sa chapter 19 ng Kawikaan.
verse 14. Sabi dito, namamana sa magulang ang bahay at kayamanan, ngunit si Yahweh lang ang nagbibigay ng mabuting may bahay. Hindi lang po may bahay ang sinasabi po dito. May bahay, may haligi ng tahanan. Yun po yung nakikita ko po dito sa verse 14 ng Kawikaan chapter 19. Yun. Namamana ang kayamanan sa mga magulang, ngunit si Yahweh lang ang nagbibigay ng mabuting may bahay or mapapangsawa. At kung pinagkaloob na ng Panginoon yung taong nakalaan sa'yo, napakapalad. At magiging pagpapala kayo sa bawat isa, sa pamilya mo, sa pamilya nung kasintahan mo, yun. At higit sa lahat, magiging pagpapala din kayo sa buhay ng inyong pastor at pastora. Yun po, sana po ay naunawaan nyo po yung explanation ko patungkol po dito sa verse 11 ng awit ni Solomon. At kung meron po kayong hindi naunawaan or hindi naintindihan or medyo magulo, pagpasensyahan nyo na po ako. Pero pwede niyo po i-comment dito sa baba ng aking video yung bagay na gusto niyo pong malaman or gusto niyo pong linawin ko. Yun. Isa sa pinakamahalaga, lagi po nating tandaan, kapag po tayo ay makikipagrelasyon or gusto natin na magkaroon ng kasintahan, isa sa pinakamahalaga at itinuturo sa amin ng aming pastor na hindi ko sinunod dahil nga tawag doon, medyo suwail ako noon at ito ko lang na-realize na nagkamali ako, pero bagamat ganun ay pinagsisihan ko na. At kapag ikaw ay nagsisisi, yung pinagsisisihan mo ay tinatalikuran mo at ikaw ay nagpapatuloy. Yun nga. Turo sa amin ng aming pastor at lagi niyang sinasabi sa pulpito ay bago ka maghangad or gustuhin magkaroon ng kasintahan ay submit to God, submit to your pastor, submit sa mga magulang mo. Yun. Yung pong tatlong nabanggit ko pong yun ay isa po yun sa pinakamahalaga. Ang una, sa Panginoon. Pangalawa, sa ating pastor na matatawag natin pangalawang magulang sa pananampalataya. At pangatlo ay sa ating mga magulang. At yun, pwede naman nating unahin ng ating magulang bago ang ating pastor. Pero isa sa pinakamahalaga ay ang ating pastor, yung una nating pagsagmitan, pastor at pastora. At yun lamang po at marami pong salamat. Hanggang dito na lamang po. Muli, kita-kits po tayo sa ating night devotion. Bukas ng gabi. See you tonight devotion. God bless po. Bye-bye.